Umalingaw-ngaw ang hagulgol ng kambal, sa loob ng munting barong-barong isang tunog, na tila kayang bumasag ng kahit anong puso maliban sa puso ng kanilang ina. Si Carmen, na may mukhang mahigpit sa galit, ay walang awang inihagis ang dalawang sanggol sa lumang kutsyon. Ang bawat damit na padabog niyang isinilid sa isang malaking bag ay tila isang tuldok sa kanyang desisyon, isang pagtatapos sa buhay na ayaw na niyang balikan. Umiiyak ang mga bata, Carmen. Kailangan kanila marahang pakiusap ni Jose ang kanyang asawa. Ang boses niya'y puno ng pighati, isang hibla ng pag-asa na sana'y marinig pa siya. Ngunit ang sagot ni Carmen ay kasing lamig ng yelo at kasing talas ng patalim. Wala na akong pakialam sa kanila. Iiwan na kita, Jose. Hindi man lang siya lumingon. Patuloy ang kanyang pag-iimpake, ang bawat galaw ay puno ng determinasyong hindi na mababali. Pakiusap, huwag kang umalis, pagmamakaawa ni Jose, ang kanyang mga matay nagsusumamo. Kung hindi na para sa akin, para na lang sana sa mga inosenteng batang ito na biyaya sa atin ng Diyos. Sa wakas, humarap si Carmen. Ang kanyang mga matay nag-aapoy sa galit at pagkasuklam. Hindi ako nagpakasal sa iyo para magdusa. Dahil hindi mo kayang ibigay ang buhay na gusto ko, tapos na ako. Huwag na, huwag mo akong hahanapin. At para sa mga batang yan, itinuro niya ang umiiyak na kambal, gawin mo ang gusto mong gawin sa kanila. Wala akong pakialam. Huminto siya saglit, ngumisi ng mapait, at idinagdag ang mga salitang tuluyang dumurog sa puso ni Jose. Sa totoo lang, wala akong pakialam kung mabuhay man sila o mamatay. Sa huling salitang iyon, isinara niya ang kanyang bag. Ang tunog ng zipper ay parang isang hatol. Walang lingon-likod siyang nagmartsa palabas ng pinto at isinara ito ng buong lakas. Ang kalabog ay yumanig sa buong kabahayan at pagkatapos isang nakabibinging katahimikan, ang pumalit isang katahimikang mas masakit pa sa sigawan. Naiwang tulala si Jose. Ang mga pader na dati saksi sa kanilang mga pangarap ay ngayoy tila nangungutya sa kanyang kabiguan. Ilang sandali siyang hindi makagalaw, tila ba ang kanyang kaluluwa ay sumama sa pag-alis ni Carmen. Ngunit ang patuloy na pag-iyak ni Maria at Josefina ang pumukaw sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit sa kama. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang buhatin niya ang kanyang mga anak, isa sa bawat braso. Idinuyan niya sila ng marahan habang ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Habang tinititigan niya ang kanilang mga musmos na mukha, ang kanilang mga maliliit na kamay na kumakapit sa kanyang damit, isang panibagong lakas ang nagsimulang umusbong mula sa kaibuturan ng kanyang nawasak na puso. Wala man akong pera para ibigay sa inyo ang pinakamagandang buhay, bulong niya sa kanila. Ang kanyang boses ay basag, ngunit puno ng paninindigan. Pero ipinapangako ko, ako ang magiging pinakamahusay na ama sa buong mundo para sa inyo. Ipinagpatuloy niya ang paghehele sa kanila hanggang sa unti-unting huminahon ang kanilang pag-iyak at sila'y nakatulog sa kanyang mga bisig. Doon sa gitna ng karalitaan at dalamhati, isang sumpa ang binitiwan. Isang sumpang huhubog sa kanilang kinabukasan. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay hindi nagdala ng pag-asa, kundi ng kumakalam na sikmura at mabigat na alalahanin. Nagising si Jose na walang pagkain, walang pera, at may dalawang sanggol na sabay na umiiyak dahil sa gutom. Walang oras para sa pagmumukmok o pag-iyak. Kailangan niyang kumilos, kailangan niyang maging ama. Habang kinakarga niya ang kambal, may kumatok sa kanilang pinto. Si Aling Lourdes, ang kanilang matandang kapitbahay na may mabuting puso. Narinig niya ang walang tigil na pag-iyak ng mga sanggol. Jose, anong nangyayari? Nasaan si Carmen? Tanong nito, baka sa mukha ang pag-aalala. Sa hirap at hiya, ikinuwento ni Jose ang nangyari. Hindi siya hinusgahan ni Aling Lourdes. Sa halip, pumasok ito sa loob, kinuha ang isa sa kambal mula kay Jose at inabutan siya ng isang maliit na supot.
Heto may kaunting gatas at pandesal dyan. Para sa mga bata. Kaawaan ka ng Diyos, Jose. Napakabigat ng iyong pasanin. Ang maliit na tulong na iyon ay parang isang sinag ng liwanag sa madilim na mundo ni Jose. Nagpasalamat siya ng taos puso. Ang kabaitan ni Aling Lourdes ang nagbigay sa kanya ng huling piraso ng tapang na kailangan niya. Nang mapakain na niya ang mga bata, gumawa siya ng isang desisyon. Isinuot niya ang isang lumang katsa sa kanyang dibdib na nagsilbing improbisadong lalagyan para sa kambal. Maingat niyang inilagay sina Maria at Josefina, doon ang kanilang mga ulo ay nakasandal sa kanyang dibdib malapit sa tibok ng kanyang puso. Pagkatapos kinuha niya ang luma at kinakalawang na kariton na nakatambak sa gilid ng kanilang bahay. Humugot siya ng malalim na hininga. Ito na ang simula. Itinulak ni Jose ang kariton palabas sa masikip na eskinita ng tondo. Ang bigat ng kambal sa kanyang dibdib ay isang paalala sa bigat ng responsibilidad na kanyang pasan. Ang ingay ng palengke sa di kalayuan ang kanyang destinasyon. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng kariton sa bakubakong daan ay isang hakbang palayo sa masakit na kahapon at isang hakbang patungo sa isang hindi tiyak ngunit kailangang harapin na bukas. Sa ilalim ng nagbabagang sikat ng araw, isang ama, kasama ang kanyang 2 kayamanan, ay sinimulan ang paglalakbay para mabuhay. Lumipas ang 18 taon. Ang bawat araw na nagdaan ay tila isang butil ng buhangin na idinagdag sa bundok ng mga sakripisyo ni Jose. Ang kanyang likod ay medyo hukot na dahil sa walang tigil na pagtulak ng kariton. Ang kanyang mga kamay na dati pino ay ngayoy makalyo at magaspang isang mapa ng kahirapan at walang sawang pagsusumikap. Ngunit sa kabila ng lahat ang kanyang mga mata ay may kislap na hindi kayang pawiin ng anumang pagsubok, isang kislap na ipinangalan niyang Maria at Josefina. Ang kambal ay lumaking 2 magagandang dilag, magkaiba sa ugali, ngunit iisa sa puso. Si Maria ang panganay, kahit ilang minuto lang ang pagitan, ay may matigas na paninindigan at matapang na tingin. Siya ang kalasag ng kanilang pamilya, praktikal, at laging handang harapin ang anumang hamon. Si Josefina naman ay may malambing na puso at maamong mukha ang ilaw na nagbibigay liwanag at pag-asa sa kanilang tahanan. Sila ang naging lakas at inspirasyon ni Jose. Sa kabila ng pamumuhay sa isang maliit na barong-barong, siniguro ni Jose na ang tahanan nila'y laging malinis at puno ng pagmamahal. Hindi man sila nakakakain sa magarbong restaurant, hindi rin naman sila natutulog na kumakalamang sikmura. At higit sa lahat, hindi niya pinabayaan ang edukasyon ng kanyang mga anak. Ang pag-aaral, ang tanging kayamanan na maipapamana ko sa inyo, lagi niyang sinasabi. Isang kayamanang hindi mananakaw ni numan. Isinapuso ito ng kambal. Sila ang laging nangunguna sa klase sa kanilang pampublikong paaralan. Gabi-gabi sa ilalim ng liwanag ng isang debateryang ilawan, sabay silang nag-aaral, habang si Jose ay nagpapahinga sa isang tabi pagod, ngunit masaya habang pinagmamasdan ang kanyang mga anghel. Dumating ang araw ng kanilang pagtatapos sa high school. Si Jose, suot ang kanyang pinakamagandang polong pinaglumaan, ay umupo sa hanay ng mga magulang at halos umapaw ang kanyang dibdib sa pagmamalaki ng tawagin ang pangalan ng kanyang mga anak para sa pinakamataas na karangalan. Si Maria ang valedictorian at si Josefina ang salutatorian. Habang isinasabit niya sa kanila ang mga medalya, pumatak ang mga luhang hindi na niya napigilan. Ito ang bunga ng lahat ng kanyang pagod. Ang tagumpay ay hindi nagtapos doon. Kumuha sila ng college entrance test sa pinakaprestihiyosong unibersidad sa bansa. Pagkalipas ng ilang linggo, isang hapon, umuwi ang kambal na nag-uunahan sa pagtakbo, may dalang ngiti na abot hanggang tainga. Tay-itay sigaw ni Maria, iwinawagayway ang isang piraso ng papel. Nakapasa po kami. Pareho po tayong sa College of Medicine, Itay,
Dugtong ni Josefina niyakap nang mahigpit ang kanilang ama. Nabitawan ni Jose ang kanyang baso ng tubig. Tinitigan niya ang mga resulta at muling tumulo ang kanyang mga luha, ngunit sa pagkakataong ito purong kaligayahan. Mga doktor ang mga anak ko. Ang mga anak ni Jose magiging doktor buong pagmamalaki niyang sigaw. Nagkunwari siyang naglalakad na parang isang importanteng tao, pinatong ang kamay sa baywang at itinaas ang kanyang noo. Tatawagin na akong tatay ng mga doktora. Nagtawanan silang tatlo. Ang kanilang munting tahanan ay napuno ng halakhak at pangarap. Sa gabing iyon, nagdiwang sila sa pamamagitan ng isang espesyal na hapunan pritong isda at maraming kanin. Ang simpleng salo-salong iyon ay mas masaya pa sa anumang handaan sa malalaking mansyon. Ngunit nang ang gabi ay lumalim at ang kanyang mga anak ay mahimbing nang natutulog ang ngiti sa mga labi ni Jose ay naglaho. Dahan-dahan siyang pumasok sa kanyang maliit na silid. Umupo siya sa gilid ng kanyang papag. Ang kanyang mga balikat ay biglang bumagsak sa bigat ng katotohanan. Kinuha niya ang papel na naglalaman ng listahan ng mga babayarin sa universidad. Tuition fee, miscellaneous fees, libro, laboratory equipment. Ang mga numero ay tila mga sundalong sumusugod upang wasakin ang kanyang mga pangarap para sa mga anak. Saan siya kukuha ng ganito kalaking pera? Ang kanyang kinikita sa pagkariton ay sapat lamang para sa kanilang pang-araw-araw na pagkain. Ibinaba niya ang kanyang ulo at bumulong sa sarili. Lahat ng taon ng pagsisikap ko. Ngayon na nagtagumpay ang mga anak ko, hindi ko man lang kayang pagbayarin ang kanilang matrikula. Naramdaman niya ang isang pamilyar na kirot, ang parehong pakiramdam ng kawalang kapangyarihan noong araw na siya'y iniwan ni Carmen. Siya'y isang bigo. Isang amang bigo. Sa kabilang silid, nagising si Maria dahil sa isang mahinang tunog. Nakinig siyang mabuti. Isang pigil na hikbi. Sinilip niya ang kanyang ama sa siwang ng pinto. Doon nakita niya ang kanyang ama, ang kanyang haligi, ang kanyang bato na nakaluhod sa tabi ng kama, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na pag-iyak. Diyos ko, tulungan niyo po ako, narinig niyang bulong ni Jose sa gitna ng mga hikbi. Wala po akong maibibigay sa kanila. Sila na lang po ang mayroon ako. Huwag niyo pong ipagkait sa kanila ang pangarap nila dahil sa kahirapan ko. Ginigising ni Maria si Josefina. Walang salitang namutawi sa kanilang mga labi. Sabay nilang pinakinggan ang bawat salita ng panalangin at pagluha ng kanilang ama. Ang bawat hikbi ay tila isang punyal na tumatarak sa kanilang mga puso. Sa buong buhay nila, hindi nila nakitang umiyak ang kanilang ama. Hindi kailanman. Ngunit sa gabing iyon, siya'y durog na durog dahil sa kanila. Bumalik sila sa kanilang higaan, yumakap sa isa't isa, at walang imik na umiyak sa kanilang mga unan. Ang mga luhang iyon ay hindi para sa kanilang sariling pangarap na gumuho, kundi para sa sakit na nararamdaman ng kanilang ama. Bago sumikat ang araw, sila'y nag-usap. Ang kanilang mga matay may bakas pa ng pag-iyak, ngunit ang kanilang mga boses ay puno na ng determinasyon. Hindi na natin hahayaang umiyak si Itay ng ganito. Ate, sabi ni Josefina. Tumango si Maria, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Tama ka. Ang pangarap nating maging doktor ay makakapaghintay. Pero ang pagtulong kay Itay, hindi na. Sa umagang iyon, sinalubong nila si Jose na may mga ngiti sa labi, mga ngiting hindi nagpapakita ng anumang bakas ng kalungkutan. Inihain nila ang almusal. Pagkatapos umupo si Maria sa tabi niya. Itay, nag-usap po kami ni Josefina, panimula niya. Hindi na po muna kami magdodoktor. Nagulat si Jose. Ano? Bakit mga anak? Itay, malambing na sabi ni Josefina, hinawakan ang magaspang na kamay ng ama. May mas maganda po kaming plano. Magtatayo po kami ng maliit na karinderya. Magaling po tayong magluto, hindi ba kikita tayo ng pera? At kapag nakaipon na tayo, babalik po kami sa pag-aaral. Pero sa ngayon, tayong tatlo ang magtutulungan.
Nakita ni Jose sa mga mata ng kanyang mga anak ang isang desisyong buo na at hindi na mababago. Ang desisyong iyon ay hindi nagmula sa pagsuko, kundi sa pagmamahal. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang kambal. Sa sandaling iyon alam niyang hindi siya nabigo bilang isang ama. Dahil ang tunay na kayamanang naipamana niya sa kanila ay hindi salapi, kundi isang pusong marunong magmahal at magsakripisyo. At ang kayamanang iyon ang magiging simula ng isang bagong kabanata sa kanilang buhay. Ang amoy ng ginisang bawang at sibuyas na sinundan ng mabangong singaw ng bagong saing na kanin ang naging opisyal na pabango ng kanilang bagong buhay. Sa isang maliit na espasyong inupahan nila malapit sa palengke, itinayo ng mag-aama ang karinderya ni Itay. Si Josefina na may likas na galing sa pagluluto ang reyna ng kusina. Ang kanyang adobo at sinigang ay mabilis na naging bukang-bibig ng mga trooper ng jeep, mga kargador at mga estudyanteng naghahanap ng masarap at murang pagkain. Si Maria naman sa kanyang pagiging organisado at mabilis kumwenta ang namamahala sa kaha at sa mga parokyano. At si Jose na may ngiting laging nakapaskil sa labi ang tagahugas tagabuhat at higit sa lahat ang inspirasyon nilang dalawa. Ang kanilang karinderya ay maliit lamang, ngunit ito'y malinis at laging puno ng tawanan. Ang bawat sentimong kanilang kinikita ay maingat nilang itinatabi sa isang lumang lata ng biskwit, isang simbolo ng kanilang unti-unting pag-ahon mula sa kahirapan. Isang maulang Biyernes ng hapon, habang abala ang lahat sa pagligpit, isang lalaking naka-Amerikana ang nagmamadaling pumasok para sumilong. Umorder ito ng kape, at mabilis na umalis nang tumila ang ulan, tila may mahalagang hinahabol. Pagod na, ngunit masaya, nililinis ni Josefina ang huling lamesa nang may masagi ang kanyang kamay, sa ilalim nito isang itim at makintab na briefcase na gawa sa balat. Mukha itong mamahalin at hindi nababagay sa kanilang simpleng kainan. At itawag niya kay Maria. May naiwan pong briefcase. Dinala nila ito sa likod. Ang bigat nito ay hindi pangkaraniwan. Dahil sa kuryosidad at sa pag-asang may makikita silang pagkakakilanlan ng may-ari, maingat nila itong binuksan. Natigilan sila. Ang kanilang mga mata ay nanlaki sa gulat. Sa loob na kasalansan, ang makakapal na tali ng dolyar at mga importanteng dokumento. Nagkatinginan ang magkapatid. Ang halagang iyon ay higit pa sa sapat para sila'y makapag-aral sa kolehiyo at makabili ng bagong bahay. Ang tukso ay isang malamig na kamay na tila humahaplos sa kanilang mga puso. Si Maria ang praktikal ay napaisip sa lahat ng problema na kayang lutasin ng perang iyon. Si Josefina naman ang mahabagin ay inisip ang pag-aalala at hirap ng taong nakaiwan nito. Ngunit ang mga aral na itinuro sa kanila ni Jose ay mas malakas kaysa sa anumang tukso. Isinara nila ang briefcase. Nang gabing iyon, ipinakita nila ito sa kanilang ama. Tinitigan ni Jose ang briefcase, pagkatapos ay ang kanyang mga anak. Walang bakas ng pagkagahaman sa kanyang mukha, tanging pagmamalaki lamang. Tama ang ginawa ninyo mga anak, mahinahon niyang sabi. Hindi sa atin ang perang yan. Ang dangal na itinuro ko sa inyo, iyan ang tunay nating yaman. Huwag kayong mag-alala, tiyak na babalikan yan ng may-ari. Kinabukasan maaga silang nagbukas, dala-dala ang briefcase. Ilang sandali pa lang isang makintab na itim na kotse ang huminto sa tapat ng kanilang karinderya. Bumaba mula rito ang parehong lalaking naka-Amerikana kahapon. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Miss, tanong niya sa magkapatid, hindi niyo ba napansin kung may naiwan akong itim na briefcase dito kahapon? Walang imik na iniabot ni Maria ang briefcase. Agad itong binuksan ng lalaki at nakahinga nang maluwag nang makitang kumpleto ang laman. Salamat. Maraming salamat, mabilis niyang sabi. Pumasok siya sa kotse at agad na umalis, walang ibang salitang idinagdag. Napakamot sa ulo si Josefina. Sana man lang binigyan tayo ng kahit $1 para sa merienda, biro niya. Ikaw talaga, natatawang sagot ni Maria. Hayaan mo na. Ang mahalaga na ibalik natin.
Ipinagpatuloy nila ang kanilang gawain, panatag ang loob na ginawa nila ang tama. Ngunit bandang tanghali bumalik ang itim na kotse. Muling bumaba ang lalaki, ngunit sa pagkakataong ito, isang malawak na ngiti na ang nasa kanyang mga labi. Ako si Don Ricardo de la Vega, pagpapakilala niya. Pasensya na kanina ako'y nataranta lamang. Ang mga dokumentong nasa briefcase na iyon ay mas mahalaga pa sa pera. Iyon ay mga titulo ng lupa na pamana pa ng aking mga ninuno. Iniligtas ninyo hindi lang ang aking negosyo kundi ang kasaysayan ng aming pamilya. Hindi makapagsalita ang magkapatid. Dahil sa inyong katapatan pagpapatuloy ni Don Ricardo, nais ko kayong bigyan ng gantimpala. Pero hindi pera. Mas maganda pa rito. Isinakay niya ang mag-aama sa kanyang kotse. Dinala sila ni Don Ricardo sa isang abalang kalsada sa Quezon City sa tapat ng isang malaki at disenteng gusali na may nakasulat na for rent. Bagamat maalikabok bakas ang potensyal ng lugar. Ito sabi ni Don Ricardo habang iniaabot ang isang set ng mga susi kay Maria. Sa inyo na ito. Itayo ninyo rito ang inyong restaurant. Ako na ang bahala sa renta sa loob ng 1 taon at sa mga kagamitan. Ito ang gantimpala para sa mga taong tapat. Napatakip ng bibig sina Maria at Josefina. Ang kanilang mga luha ay nagsimulang dumaloy mga luha ng gulat pasasalamat at hindi maipaliwanag na saya. Si Jose na nakatayo sa likuran nila ay napatingala sa langit at tahimik na nagpasalamat. Pagkalipas ng ilang linggo, naganap ang engrandeng pagbubukas. Isang malaking signboard ang itinaas Maria and Josefinas. Ang loob ay malinis maliwanag at puno ng mga bagong mesa at upuan. Ang kusina ay kumpleto sa gamit. Si Jose suot ang malinis na polo ang sumasalubong sa mga bisita sa pinto. Si Maria nasa isang modernong cash register. At si Josefina sa kanyang uniforme bilang chef ang namumuno sa isang kusinang 10 beses na mas malaki kaysa sa dati nilang buong karinderya. Mula sa unang araw dinumog ng mga tao ang Maria and Josefinas. Ang kanilang kwento ng katapatan ay naging usap-usapan, ngunit ang bumabalik-balik sa mga customer ay ang hindi matatawarang sarap ng kanilang pagkain at ang init ng kanilang pagtanggap. Ang munting karinderya ay naging isang ganap na restaurant. Ang pangarap na itinayo sa gitna ng kahirapan ay nagsimula ng mamukadkad. At ito ang simula pa lamang ng lahat. Ang tagumpay ay may sariling liwanag, at ang liwanag na ito ay nakakasilaw. Ang kwento ng Maria and Josefinas ay mabilis na kumalat sa buong Kamaynilaan, hindi lamang dahil sa masarap na pagkain, kundi dahil sa inspirasyong hatid nito. Ngunit ang liwanag ay lumilikha rin ng anino, at sa anino may mga matang nagmamasid. Sa tuktok ng isang makintab na gusali sa Makati, nakaupo si Don Arturo de Villa sa kanyang malawak na opisina. Siya ang hari ng isang imperyo ng mga restaurant, 1 taong sanay na walang kompetisyon at walang sinasanto. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng bakal. Ano itong report na ibinibigay mo sa akin, Ramon? Tanong niya sa kanyang kanang kamay, hindi inaalis ang tingin sa syudad sa ibaba. Sir, iyan po ang sales report para sa huling quarter. Medyo bumaba po ang kita ng branch natin sa Quezon City, nanginginig na sagot ni Ramon. Bumaba sa wakas lumingon si Arturo. Ang kanyang tingin ay sapat na para manginig ang sinuman. Sa aking imperyo walang bumababa. Ang lahat ay umaakyat. Ano ang dahilan? Isang bago pong restaurant, sir. Maria and Josefinas ang pangalan. Sila po ang kumukuha ng halos lahat ng customer natin sa lugar na iyon. Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Arturo, isang tawang walang kagalakan. Maria and Josefinas. Anong klaseng pangalan yan? Parang pangalan ng mga katulong. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Alamin mo ang lahat tungkol sa kanila. Alamin mo kung sino ang nasa likod niyan. Sa aking kaharian,
Ako lang ang hari. Ang lahat ng susubok na umagaw sa aking korona ay dapat pugutan. Ang utos ay malinaw. Isang bagyo ang paparating, ngunit sina Maria at Josefina ay abala sa sikat ng kanilang araw, walang kamalay-malay sa namumuong dilim. Samantala sa Maria and Josefina's kasagsagan ng tanghalian. Ang lugar ay puno ng masasayang customer at abalang mga waiter. Sa gitna ng kaguluhan, isang babae ang pumasok. Siya'y payat na payat, ang kanyang damit ay luma at halatang hindi sukat sa kanya. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mga mata'y pagod, tila bapasan niya ang lahat ng problema sa mundo. Ang kanyang itsura ay malayo sa karaniwang mga customer ng restaurant. Agad siyang hinarang ng isang waiter. "Pasensya na po, ma'am, pero bawal po rito ang..." Hindi na naituloy ng waiter ang sasabihin nang makita siya ni Josefina mula sa counter. Nakita niya ang desperasyon sa mga mata ng babae. Lumapit siya rito. "Ano po ang kailangan ninyo?" malambing na tanong ni Josefina. "Trabaho," garalgal na sagot ng babae, halos isang bulong. "Kahit anong trabaho. Maghuhugas ako ng pinggan, maglilinis ng sahig, magtatapon ng basura. Pakiusap, kailangan ko lang ng trabaho." Ang kanyang boses ay basag puno ng pagsusumamo. Si Maria, na abala sa pag-aasikaso ng bayad, ay napansin ang eksena. Lumapit siya, ang kanyang muka ay seryoso. Tiningnan niya ang babae mula ulo hanggang paa, ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. "Pasensya na, pero puno na kami, matigas na," sabi ni Maria. "Ate," saway ni Josefina. "Josefina, tingnan mo siya. Hindi natin siya kilala. Paano kung magnanakaw pala yan?" bulong ni Maria sa kapatid. Ngunit ang puso ni Josefina ay puno ng awa. "Ate, tingnan mo ang kalagayan niya. Kailangan niya ng tulong. Hindi ko kayang talikuran ng isang taong ganito na ang itsura. Tayo rin, nanggaling tayo sa hirap, di ba?" Ang mga salitang iyon ay tumama kay Maria, ngunit hindi pa rin nawala ang kanyang pag-aalinlangan. Sa huli na naig ang kabutihan ni Josefina. "Sige po," sabi ni Josefina sa babae. "Pwede kayong magsimula sa hugasan ng pinggan." Isang hindi mailarawang pasasalamat ang gumuhit sa mukha ng babae. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. "Salamat. Maraming salamat." Hindi niya sinabi ang kanyang tunay na pangalan. Para sa lahat sa restaurant, siya lang ang bagong tagahugas. Kinahapunan ng medyo humupa na ang tao, dumating si Jose, may dalang merienda para sa kanyang mga anak. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa pagmamalaki sa tuwing papasok siya sa restaurant na iyon. "Mga anak, kamusta ang araw ninyo?" masaya niyang bati. "Okay naman tay," sagot ni Maria habang pinupunasan ang counter. May bahid pa rin ng inis sa kanyang boses. Si Josefina nagpasok ng bagong tagahugas. Isang pulubi na napulot lang sa kalye. "Maria," saway ni Jose. "Huwag kang magsalita ng ganyan sa kapwa." Ngumiti siya. "Nasaan ba ang kusina? Babatiin ko ang ating mga masisipag na staff." Humakbang si Jose patungo sa kusina, sumisitsit pa ng isang pamilyar na kanta. Itinulak niya ang swinging door na naghihiwalay sa dining area at sa mainit at maingay na kusina. Sa loob, abala ang lahat. May naghihiwa ng gulay, may nagpiprito. At doon sa pinakadulo sa tabi ng malaking lababo, may isang babaeng nakayuko, walang tigil sa pagkayod ng mga natuyong kanin sa mga plato. Nakatalikod ito sa kanya. "Magandang hapon sa inyong lahat," bati ni Jose. Dahil sa kanyang boses, bahagyang lumingon ang babae sa lababo. Nahagip ng ilaw ang gilid ng kanyang mukha. Natigilan si Jose. Ang kanyang ngiti ay naglaho. Ang puso niya ay biglang kumabog ng sobrang bilis, tila gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Tinitigan niyang mabuti ang babae. Ang pamilyar na hubog ng kanyang panga ang paraan ng pagtali niya sa kanyang buhok. Nabitawan ni Jose ang dala niyang plato ng pansit at puto. Ang tunog ng nabasag na porselana ay tila isang putok ng baril sa maingay na kusina. Natigil ang lahat.
Napalingon ang bawat isa sa kanya. At sa wakas dahan-dahang humarap ang babaeng naghuhugas ng pinggan. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Ang mundo ni Jose ay huminto sa pag-ikot. 18 taon ang lumipas, ngunit ang mukhang iyon, kahit na kinakitaan na ng hirap at pagod, kahit na may mga guhit na ng pighati, ay hindi niya kailanman malilimutan. Iyon ang mukha na gumigising sa kanya sa gitna ng kanyang mga bangungot. Iyon ang mukha ng babaeng dumurog sa kanyang puso at tinalikuran ng kanilang mga anak. Carmen ang pangalan ay lumabas sa kanyang mga labi na parang isang sumpa, isang bulong na puno ng sakit at hindi makapaniwalang pait. Ang mukha ni Carmen ay biglang namutla na parang nakakita ng multo. Ang hawak niyang plato ay dumulas mula sa kanyang nanginginig na mga kamay at lumagabog sa sahig nagkapira-piraso. Ang kanyang mga labi ay bumuka, ngunit walang tunog na lumabas. Tila ba ang lahat ng kasinungalingan at pagtatago ay gumuho sa isang iglap. Naglakad pa atras si Jose, dahan-dahan tila natatakot na ang multong nasa harapan niya ay bigla na lang siyang sugurin. Bumalik siya sa dining area, ang kanyang paghinga ay mabigat at mabilis. Sinalubong siya ng nag-aalalang tingin ng kanyang mga anak. "Tay, anong nangyari?" tanong ni Maria habang pinupulot ang mga bubog sa sahig. Hindi sumagot si Jose. Ang kanyang tingin ay nakapako sa pinto ng kusina. "Itay, sino po ba yung babae?" tanong ni Josefina. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. "Kilala niyo po ba siya?" Tumingin si Jose sa kanyang 2 anak, ang bunga ng kanyang pagmamahal at paghihirap. Ang 2 anghel na pinalaki niya ng mag-isa. Paano niya sasabihin sa kanila? Paano niya ipapakilala ang anino mula sa kanilang nakaraan na bigla na lang nagkatawang tao sa loob mismo ng kanilang pinaghirapang pangarap? Humugot siya ng isang malalim at nanginginig na hininga. Tinitigan niya sila ng diretso sa mata. Ang kanyang sariling mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Ang babaeng naghuhugas ng inyong mga pinggan, nagsimula siya, ang bawat salita ay tila isang tinik na bumabara sa kanyang lalamunan. "Ang babaeng kinaawaan mo, Josefina." Ang babaeng iyon ay si Carmen. Huminto siya at sa katahimikan na sumunod ibinagsak niya ang huling salita na yayanig sa mundo ng kanyang mga anak. "Ang ina ninyo." Habang ang pamilya ni Jose ay abala sa pagharap sa multo ng kanilang nakaraan, sa kabilang dako ng syudad si Don Arturo de Villa ay nagsisimula ng isagawa ang kanyang masamang balak. Hindi siya naniniwala sa simpleng kompetisyon, naniniwala siya sa dominasyon. At para dominahin ang isang kalaban, kailangan mo munang hanapin ang kahinaan nito. Sa kanyang malawak na opisina, ipinatawag niya ang kanyang nag-iisang anak na lalaki, si Enzo. Si Enzo ay matangkad, makisig, at may alindog na kayang bumihag ng kahit sinong babae, isang katangiang alam na alam, gamitin ni Arturo para sa sariling kapakanan. Enzo, simula ni Arturo ang kanyang boses, ay malamig at puno ng awtoridad. "May ipapagawa ako sa iyo. May isang munting restaurant na nagsisimulang mag-ingay. Maria and Josefina's. Gusto kong pumasok ka sa kanilang mundo." Napakunot ang noo ni Enzo. "Pumasok, Dad? Anong ibig mong sabihin? Kakain lang ako doon." Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Arturo. "Mas malalim pa riyan, anak. Gamitin mo ang iyong itsura. Gamitin mo ang iyong galing sa pananalita. Alamin mo ang kanilang mga sikreto, ang kanilang mga proseso sa pagluluto, ang kanilang mga supplier." At higit sa lahat, dumapo ang tingin ni Arturo sa isang litratong kuha ng kanyang espiya, isang litrato ng magkapatid na Maria at Josefina. "Alamin mo ang kanilang kahinaan." Itinuro niya ang larawan ni Josefina. "Ito, mukha siyang mahina, mukha siyang madaling makuha sa matatamis na salita. Paibigin mo siya, kunin mo ang kanyang tiwala, at kapag nasa palad mo na siya doon, natin sila wawasakin."
May bahid ng pag-aalinlangan sa mga mata ni Enzo. Sanay siya sa maruming laro ng negosyo ng kanyang ama, ngunit ang paggamit sa damdamin ng isang tao ay tila ibang klase ng kabuktutan. Ngunit sa ilalim ng matigas na titig ng kanyang ama, wala siyang nagawa kundi tumango. Masusunod po, Dad. Kinabukasan pumarada ang isang mamahaling sports car sa di kalayuan mula sa Maria and Josefinas. Bumaba si Enzo, suot ang isang simpleng damit para hindi magmukhang mayaman. Pumasok siya sa restaurant na parang isang ordinaryong customer. Agad na nahagip ng kanyang mga mata si Josefina na abala sa pag-aasikaso ng mga order sa counter. Isang matamis na ngiti ang laging kasama ng kanyang serbisyo. Umupo siya sa isang bakanteng mesa at naghintay. Nang si Josefina na mismo ang lumapit upang kunin ang kanyang order, ginamit ni Enzo ang kanyang alindog. "Miss, ako'y nalilito," sabi niya na may bahagyang ngiti. "Lahat kasi sa menu ninyo ay mukhang masarap. Ano ba ang a-order-in ng isang taong unang beses palang makakatikim ng langit?" Isang magiliw na tawa ang kumawala kay Josefina. "Naku sir, kayo naman po. Pero kung ako po ang tatanungin, subukan ninyo ang aming kare-kare. Signature dish po yan ng pamilya namin." Habang kumakain si Enzo, sinadya niyang kausapin si Josefina sa tuwing may pagkakataon. Pinuri niya ang pagkain, tinanong ang kasaysayan ng restaurant, at ipinakitang interesado siya hindi lang bilang customer, kundi bilang isang tao. Si Josefina naman, na bihirang makaranas ng ganoong klaseng atensyon, ay natuwang ibahagi ang kanilang kwento ng pagsisikap. Ang plano ni Enzo ay hanapin ang kahinaan, ngunit sa bawat minutong kausap niya si Josefina, ibang bagay ang kanyang nakikita, katatagan, kabutihan, at isang purong kagalakan sa simpleng mga bagay. Ang mga katangiang ito ay kabaligtaran ng mundong kanyang ginagalawan, isang mundong puno ng pagkukunwari at kasakiman. Sa mga sumunod na araw, naging regular na customer si Enzo. Palagi siyang umuupo sa parehong pwesto at palagi niyang hinihintay na makausap si Josefina. Ang kanilang mga simpleng kwentuhan ay nauwi sa mas malalalim na usapan hanggang sa isang araw, lakas loob siyang nag-aya. "Josefina, baka naman pwede tayong lumabas minsan." "Sa labas ng restaurant na ito. Gusto pa kitang makilala," sabi niya. Nag-aalangan man sa simula, pumayag si Josefina. Nagsimula ang kanilang lihim na pagtatagpo. Manunood sila ng sine, mamamasyal sa parke, kakain ng street food, mga simpleng bagay na para kay Enzo ay bago at puno ng katotohanan. Nakalimutan na niya ang utos ng kanyang ama. Ang pakay niyang manakit ay napalitan ng pagnanais na protektahan ang ngiti sa mga labi ni Josefina. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam siya ng tunay na kaligayahan. Ngunit ang lihim ay hindi nananatiling lihim magpakailanman. Isang gabi, habang pauwi si Maria mula sa pamimili ng mga sangkap, napadaan siya sa isang sinehan. Mula sa malayo, natanaw niya ang isang pamilyar na figura, ang kanyang kapatid si Josefina. At ito'y masayang nakikipagtawanan sa isang lalaki. Nang masilayan niya kung sino ito, nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang lalaki ay si Enzo, ang misteryosong customer na sa kanyang pakiramdam ay masyadong perpekto para maging totoo. Hindi siya nag-eskandalo. Hinintay niyang makauwi si Josefina. Pagpasok ni Josefina sa kanilang bahay, sinalubong siya ng malamig na titig ni Maria. "Saan ka galing?" tanong ni Maria. Ang kanyang boses ay walang emosyon. "Di dyan lang, ate." May binili lang pagsisinungaling ni Josefina. Kasama si Enzo, direktang tanong ni Maria. Natigilan si Josefina. Ang pamumula ng kanyang mga pisngi ay sapat ng sagot. "Josefina, nakikita mo ba ang ginagawa mo?" Pagpapatuloy ni Maria, may bahid na ng galit at pag-aalala. "Sino ba talaga ang lalaking yan? Bigla na lang siyang sumulpot sa buhay natin. Hindi mo ba nararamdaman na may mali?" "Mabait si Enzo, ate." "Huwag mo naman siyang husgahan," pagtatanggol ni Josefina.
Umiling si Maria, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkadismaya. Hindi ako naghuhusga. Nag-iingat ako. Para sa pamilya natin. Para sa lahat ng pinaghirapan natin. Lumapit siya sa kapatid. Pakiusap, Josefina. Itigil mo na ang pakikipagkita sa kanya. May nararamdaman akong hindi maganda. Baka ang pag-ibig na yan na akala mo ay matamis ay isa palang laso na sisira sa ating lahat. Ang babala ay binitiwan. Isang pader ang biglang sumulpot sa pagitan ng magkapatid. Sa unang pagkakataon sa kanilang buhay, isang lihim na pag-ibig ang nagsimulang maghasik ng binhi ng pagdududa at hidwaan sa kanilang dating solidong samahan. Ang tensyon sa pagitan ni Maria at Josefina ay tila isang lubid na unti-unting humihigpit. Nag-uusap pa rin sila, nagtutulungan sa restaurant, ngunit may isang malamig na espasyo sa pagitan nila na hindi mapunan. Ang babala ni Maria ay hindi pinakinggan ni Josefina na bulag sa pag-ibig at naniniwalang malinis ang intensyon ni Enzo. Samantala si Carmen ay nanatiling anino sa kusina, isang tahimik na tagahugas ng pinggan, isang multo na pilit nilang hindi pinapansin. Ang kanyang presensya ay isang patuloy na paalala ng sakit, isang sugat na muling binuksan at hindi pa naghihilom. Ang lahat ng lihim at hinanakit ay nakatakdang sumabog sa isang hindi inaasahang pagkakataon. Si Don Ricardo, ang kanilang patron, ay nag-imbita sa mag-aama sa isang malaking pagtitipon ng mga negosyante sa industriya ng pagkain. Ito ay isang pagkakataon para makilala nila ang iba pang may-ari ng restaurant at mga supplier. Ito na ang pagkakataon ninyong ipakilala ang Maria and Josefinas sa mas malaking mundo, sabi ni Don Ricardo sa kanila. Pumayag ang mag-aama, hindi alam na ang gabing iyon ang magiging entablado ng pinakamalaking pagbubunyag sa kanilang buhay. Sa gabi ng pagtitipon, dumating sina Jose Maria at Josefina sa isang marangyang hotel ballroom. Nasisilaw sila sa kislap ng mga chandelier at sa mga eleganteng kasuotan ng mga bisita. Habang kinakausap nila ang ilang negosyante, isang malakas na boses ang pumukaw sa atensyon ng lahat. Isang karangalan na makasama kayong lahat ngayong gabi, anunsyo ng MC. At ngayon tinatawagan ko sa entablado ang ating host, ang haligi ng industriya ng restaurant, ang walang iba, kundi si Don Arturo de Villa. Nagpalakpakan ng lahat. Umakyat sa entablado ang isang matipunong lalaki na may matigas na mukha at malamig na mga mata. Nagbigay siya ng isang maikling talumpati tungkol sa tagumpay at dominasyon. Mula sa kinatatayuan ni Jose, ang mukha ni Arturo ay tila isang kidlat na tumama sa kanyang alaala. Nanigas siya. Ang kanyang paghinga ay bumigat. Ang bawat salita ni Arturo ay tila isang martilyong pumupukpok sa kanyang isipan, binubuhay ang isang bangungot na matagal na niyang ibinaon. Tay, ayos lang po kayo, tanong ni Maria. Napansin ang biglang pamumutla ng ama. Hindi sumagot si Jose. Nakatitig lamang siya kay Arturo, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit. Ang lalaking iyon, ang boses na iyon, ang mukhang iyon. Pagkatapos ng halos 2 dekada, hindi siya maaaring magkamali. Pagbaba ni Arturo sa entablado, sinalubong siya ng isang pamilyar na binata. Magaling ang speech mo, Dad, sabi nito. Ang binatang iyon ay si Enzo. Nakita ito ni Josefina. Ang kanyang puso ay biglang tumigil sa pagtibok. Si Enzo, anak ni Don Arturo, ang lalaking pinakamakapangyarihan sa industriya. Sa isang iglap, lahat ng piraso ng palaisipan ay nabuo sa isip ni Maria. Ang biglaang pagsulpot ni Enzo, ang kanyang kakaibang interes sa kanilang restaurant, ang kanyang relasyon kay Don Arturo, ang kanilang pinakamalaking kompetisyon. Ang babala na binaliwala ni Josefina ay biglang naging isang sumisigaw na katotohanan. Josefina, nakikita mo ba, bulong ni Maria, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Niloko ka niya. Ginamit ka niya. Ginamit tayong lahat.
Ngunit bago pa man makasagot si Josefina, hinila sila ni Jose papalayo sa maraming tao sa isang tahimik na sulok ng ballroom. Mga anak, sabi ni Jose, ang kanyang boses ay garalgal at puno ng sakit. Ang taong iyon, si Arturo de Villa. Kilala ko siya. Huminga siya ng malalim. Siya ang dati kong business partner. Ang kaibigan kong nagtiwala ako ng buong buo. Siya ang dahilan kung bakit nawala sa akin ang lahat. Ninakaw niya ang kumpanya natin. Tinraidor niya ako. Siya ang dahilan kung bakit kinailangan kong itulak ang kariton para lang mabuhay kayo. Ang revelasyon ay tila isang pagsabog ng bomba. Ang kanilang pinakamalaking kalaban sa negosyo ay hindi lang isang simpleng kompetisyon. Siya ang arkitekto ng kanilang kahirapan. Ang demonyo mula sa nakaraan ng kanilang ama. Tumingin si Maria kay Josefina, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. At ikaw, sabi niya, ang bawat salita ay may kasamang panunumbat. Pinapasok mo sa buhay natin ang anak ng taong sumira sa pamilya natin. Minahal mo ang anak ng kaaway. Hindi ko alam, ate. Wala akong alam. Umiiyak na sagot ni Josefina, ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Hindi mo alam dahil ayaw mong makinig, sigaw ni Maria, hindi na napigilan ang kanyang galit. Mas pinaniwalaan mo ang matatamis na salita ng isang estranghero kaysa sa babala ng sarili mong kapatid. Dahil sa iyo nasa panganib tayong lahat. Ang sigawan nila ay umakit ng atensyon. Nakita sila ni Enzo mula sa malayo at nagsimulang maglakad palapit. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Josefina, anong nangyayari? Tanong niya. Sa paglapit ni Enzo, hinarangan siya ni Maria. Huwag kang lalapit sa kapatid ko, traidor. Maria, magpapaliwanag ako. Wala ka nang kailangang ipaliwanag, sagot ni Maria. Pagkatapos ay bumaling siya kay Josefina na umiiyak sa isang tabi. Ang kanyang puso ay puno ng galit, sakit at takot. Sa tindi ng emosyon, nasabi niya ang mga salitang hindi na niya mababawi. Umalis ka sa harapan ko. Kung hindi mo kayang makita kung sino ang kaaway, baka isa ka na rin sa kanila. Pinalayas kita sa pamamahay ko. Ang salitang pinalayas ay tumama kay Josefina na parang isang sampal. Napatingin siya sa kanyang ate, sa kanyang ama at kay Enzo. Ang lahat ng taong mahalaga sa kanya ay nasa gitna ng isang digmaang hindi niya maintindihan. Umiiyak, tumakbo si Josefina palabas ng ballroom papalayo sa lahat. Iniwan niya ang isang pamilyang wasak-wasak na ngayon ay kailangang harapin ang isang kaaway na may mukha na at isang sugat sa pagitan ng magkapatid na mas malalim pa kaysa dati. Ang gabi ng selebrasyon ay naging gabi ng pagkawasak. Ang pagtakbo ni Josefina palabas ng ballroom ay ang hudyat ng pagsisimula ng isang walang awang digmaan. Ang mga maskara ay natanggal na. Ang mga linya ay naguhit na sa buhangin. Para kay Don Arturo de Villa, hindi na ito simpleng kompetisyon. Ito ay personal na. Ang muling pagpapakita ni Jose sa kanyang buhay, kasama ang dalawang anak na ngayon ay nagbabanta sa kanyang imperyo, ay isang insulto na kailangan niyang burahin. Kinabukasan naramdaman agad ng Maria and Josefinas ang unang bugso ng kanyang galit. Ang kanilang pinagkakatiwalaang supplier ng sariwang karne at gulay ay biglang tumawag. Pasensya na, Maria, pero hindi na kami makakapag-deliver sa inyo simula ngayon, sabi ng boses sa kabilang linya. May bago kaming exclusive contract. Hindi na namin pwedeng sabihin kung kanino. Alam agad ni Maria kung sino ang nasa likod nito. Sinubukan niyang tumawag sa ibang mga supplier, ngunit pare-pareho ang kanilang sagot. Binayaran o tinakot ni Arturo ang lahat ng malalaking supplier sa merkado. Kung walang sariwang sangkap, walang lulutuin. Kung walang lulutuin, walang restaurant. Anong gagawin natin, Tay? Tanong ni Maria, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala habang nakatingin sa kanilang halos walang laman na refrigerator. Si Jose na tila muling pinasigla ng galit at ng pangangailangang protektahan ang kanyang pamilya ay tumayo ng tuwid.
Kung hindi sila magbebenta sa atin, tayo ang pupunta sa kanila. Gigising tayo ng madaling araw, pupunta tayo sa pinakamalalaking bagsakan sa labas ng syudad. Mas mahirap, pero hindi tayo magpapatalo. At ganoon nga ang ginawa nila. Araw-araw bago pa sumikat ang araw, si Jose at Maria kasama ang ilang tapat na staff ay bumiyahe para mamalengke, tinitiyak na sariwa pa rin ang kanilang mga pagkain. Ngunit ito'y simula pa lang. Sunod na inatake ni Arturo ang kanilang reputasyon. Biglang nagsulputan ang mga negatibong review online. May nakita akong ipis sa pagkain ko, sabi ng isang post. Food poisoning ang inabot ng buong pamilya ko dito, sabi naman ng isa pa. Lahat ay gawa-gawa mga bayarang trolls na sumisira sa kanilang pangalan. Ang bilang ng kanilang mga customer ay nagsimulang bumaba. Ang dating masayang bulungan sa loob ng restaurant ay napalitan ng mga bakanteng mesa at nag-aalalang tingin ng kanilang mga empleyado. Hindi lang iyon, bigla ring nagsidatingan ang mga inspektor. Mula sa City Hall, Sanitary Inspector, Fire Inspector, halos lahat ng klase ng inspeksyon. Halatang-halata na may nag-utos sa kanila na gipitin ang restaurant. Bawat maliit na bagay ay pinupuna at binigyan sila ng mga multa at babala ng pagpapasara. Ang bigat ng lahat ng ito ay pasan-pasan ni Maria. Ang kanyang kapatid na dapat sana'y kasama niya sa laban ay wala. Mula ng gabing iyon, hindi na umuwi si Josefina. Nakitira ito pansamantala kay Aling Lourdes, ang kanilang kapitbahay, na itinuring na nilang pangalawang ina. Ang puso'y wasak at isipay gulong-gulo. Si Maria ay naging mas matigas, mas galit. Kaya natin tutay, lagi niyang sinasabi. Kahit wala siya, hindi natin kailangan ng isang traidor. Ngunit sa gabi, kapag mag-isa na lang siya sa kanyang silid, tinitingnan niya ang bakanting kama ni Josefina at ang galit ay napapalitan ng isang malalim na kalungkutan at pangungulila. Si Jose ang naging tulay. Sa araw siya ang nagpapalakas ng loob ni Maria at ng kanilang mga staff. Huwag kayong bibitaw. Ipakita natin sa kanila kung gaano tayo katibay. Sigaw niya habang nagbubuhat ng mga sako ng bigas. Ngunit sa gabi, palihim siyang dumadalaw kay Josefina. Anak, marahan niyang sabi habang inaabutan ng mainit na sabaw ang umiiyak na si Josefina. Alam kong masakit. Alam kong nagkamali ka. Pero hindi ka nag-iisa. Kasalanan ko po lahat, itay. Hikbi ni Josefina. Dapat nakinig ako kay ate. Nasira ko po ang lahat. Hindi pa huli ang lahat para itama ang mali. Sagot ni Jose, hinahaplos ang buhok ng anak. Pero sa ngayon, kailangan mong maging matatag. Sa loob ng kusina ng Maria and Josefina's, isa pang drama ang tahimik na nagaganap. Si Carmen, ang ina, na tila naging invisible, ay nakikita at naririnig ang lahat. Nakikita niya ang paghihirap ni Maria, ang pagod ni Jose, at naririnig niya ang mga bulungan tungkol sa pag-alis ni Josefina. Nakikita niya ang unti-unting pagbagsak ng negosyong nagbigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon. Isang hapon, habang naglilinis siya ng bodega, may narinig siyang isang pamilyar na boses mula sa eskinita sa likod ng restaurant. Boses ni Ramon, ang kanang kamay ni Arturo na may kausap sa telepono. "Oh, boss," sabi ni Ramon. "Nagawan ko na ng paraan. May nilagay na ako sa mga tangke ng tubig nila. Isang kemikal na hindi naman nakamamatay, pero sapat na para sumakit ang tiyan ng lahat ng kakain. Bukas ng tanghali, kapag puno ang restaurant nila, doon natin isasabay ang tawag sa media. Ang headline, Mass Food Poisoning sa sikat na restaurant." Katapusan na nila to. Naniga si Carmen sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang puso ay nagsimulang dumagundong. Ito na ang huling dagok. Isang planong hindi lang sisira sa negosyo, kundi sisira sa buhay at kinabukasan ng kanyang mga anak. Nanginginig, bumalik siya sa loob. Tiningnan niya ang abalang si Maria, na buong tapang na hinaharap ang bawat problema, hindi alam ang mas malaking panganib na nag-aabang.
Dito sa gitna ng digmaan si Carmen ay napilitang harapin ang sarili. Mananatili ba siyang anino? Magpakailanman isang tahimik na manonood habang winawasak ang kanyang mga anak? O gagawa siya ng isang bagay? Ang babaeng minsang tumalikod sa kanyang pamilya ay nasa isang sangandaan. Ang kanyang susunod na hakbang ang magpapasya kung siya ba ay mananatiling isang multo ng nakaraan o magiging isang hindi inaasahang bayani sa kasalukuyan. Ang gabi ay bumagsak sa syudad, ngunit para sa tatlong tao ito ang simula ng isang mahabang gabi ng pag-aalinlangan at pagpapasya. Ang kanilang mga susunod na hakbang ang huhubog sa kinabukasan ng digmaang namamagitan sa pamilya de Villa at sa pamilya ni Jose. Ang pagpili ni Enzo sa mansyon ng mga de Villa, ang hapunan, ay malamig at tahimik. Si Don Arturo ay kumakain na parang isang hari panatag sa kanyang mga plano. Si Enzo naman ay halos hindi magalaw ang kanyang pagkain. Ang balita tungkol sa pag-atake sa Maria and Josefinas ay nakarating na sa kanya at ang bawat kwento ng paghihirap nila ay tila isang tinik sa kanyang dibdib. Hindi na niya makilala ang sarili. Ang pag-ibig niya kay Josefina ay nagbukas ng kanyang mga mata sa kabulukan ng sarili niyang ama. Pagkatapos ng hapunan, hindi na niya natiis. Pinuntahan niya ang ama sa library nito. "Dad, kailangan na nating itigil to," diretsong sabi ni Enzo. Tumingin si Arturo mula sa kanyang mga papeles, ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Ang alin, Enzo? Ang pagpapakita kung sino ang tunay na naghahari sa negosyong ito. Hindi ito negosyo, Dad. Paninira na ito. Tumaas ang boses ni Enzo. Mabubuting tao sina Jose. Hindi nila deserve to. Mabubuting tao. Isang mapanuyang tawa ang kumawala kay Arturo. Walang mabuting tao sa negosyo, Enzo. May nananalo lang at may natatalo. At hindi ako papayag na mapunta sa panig ng mga talunan. Si Jose, ang dati ninyong kaibigan, tinraidor ninyo siya. Sigaw ni Enzo. Sa unang pagkakataon, nagpakita ng galit si Arturo. Tumayo siya at dinuro si Enzo. Huwag na huwag mo akong pagsasabihan tungkol sa nakaraan. Ginawa ko ang dapat gawin para mabigyan ka ng buhay na meron ka ngayon. At kung ang pag-ibig mo sa isang hamak na tagaluto ang magiging dahilan para talikuran mo ang pamilya mo, wala kang kwentang anak. Ang mga salita ay tumama kay Enzo na parang sampal. Ngunit sa halip na matakot, isang bagong determinasyon ang nabuo sa kanya. Tinitigan niya ang kanyang ama. Kung ang pagiging pamilya ay nangangahulugang paninira ng buhay ng iba, marahil ay ayoko na ngang maging parte nito. Tumalikod si Enzo. Sa kanyang isipan, alam na niya ang kailangan niyang gawin. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at umalis. Nagpunta siya sa kanyang opisina, binuksan ang kanyang safe at kinuha ang isang folder na naglalaman ng mga kopya ng mga dokumento, mga ebidensya ng mga ilegal na transaksyon, panunuhol at tax evasion ng kanyang ama. Ito ang kanyang alas-isang bagay na itinago niya para sa kanyang sariling proteksyon, ngunit ngayon ay gagamitin niya para sa ibang dahilan. Ang pagpili ni Carmen sa maliit na silid sa likod ng restaurant kung saan siya pinayagang matulog, hindi mapakali si Carmen. Ang mga salita ni Ramon ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Katapusan na nila to. Ang mga anak na tinalikuran niya. Ang mga anak na nagbigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon kahit hindi niya ito deserve. Sila ngayon ang nasa bingit ng kapahamakan. Napuno siya ng takot, ngunit sa ilalim ng takot may ibang damdamin na umuusbong galit. Galit kay Arturo na minsan din niyang pinagtiwalaan. Galit sa sarili para sa lahat ng kanyang pagkakamali. Lumabas siya ng silid at nakita si Maria nag-iisa sa dining area, nakatingin sa mga bakanteng mesa. Ang kanyang mga balikat ay pasan ang bigat ng mundo. Sa isang iglap, hindi ang matapang na si Maria ang nakita ni Carmen kundi ang isang batang babae na nangangailangan ng tulong.
Dahan-dahan siyang lumapit. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ito ang pinakamahirap na bagay na gagawin niya sa kanyang buhay, ang pagharap sa anak na kinamuhian siya. Maria, mahina niyang tawag. Lumingon si Maria, ang kanyang mukha ay nagulat at agad na naging malamig. Anong kailangan mo? May kailangan kang malaman. Nauutal na sabi ni Carmen. Tungkol kay Arturo. May plano siya bukas. Tiningnan siya ni Maria nang may pagdududa. At bakit naman kita paniniwalaan? Baka kasabwat ka pa niya. Ang mga salitang iyon ay masakit, ngunit tinanggap ni Carmen. Alam kong wala akong karapatang pakinggan mo. Pero pakiusap, maniwala ka sa akin ngayon lang. Para sa kapakanan ng restaurant. Para sa kapakanan ninyo. Sa gitna ng pagdududa, may nakita si Maria sa mga mata ng kanyang ina na hindi pa niya nakikita dati, tunay na takot at desperasyon. Ikinuwento ni Carmen ang lahat ng kanyang narinig. Tungkol sa kemikal sa tangke ng tubig, tungkol sa media, tungkol sa planong tuluyang pagwasak sa kanila. Habang nagsasalita si Carmen, ang galit ni Maria ay unti-unting napalitan ng alarma. Ang kanyang isip ay mabilis na nagproseso ng impormasyon. Ito na ang huling baraha ni Arturo. Isang napakadumi at napakadelikadong baraha. Pagkakasundo. Pagkatapos makuha ang mga dokumento, isa lang ang lugar na pinuntahan ni Enzo, ang bahay ni Aling Lourdes. Alam niyang doon niya lang mahahanap si Josefina. Kumatok siya sa pinto. Si Josefina mismo ang nagbukas. Ang kanyang mga mata ay namumugto pa rin, ngunit may bakas ng gulat nang makita siya. Enzo, anong ginagawa mo dito? Josefina, pakinggan mo ako, sabi ni Enzo. Iniaabot ang folder. Lahat ng ebidensya laban sa ama ko nandito. Alam ko ang mga plano niya. Kailangan ninyong malaman. Kailangan ninyong lumaban. Sa loob ng maliit na sala ni Aling Lourdes, ipinaliwanag ni Enzo ang lahat. Ang kanyang pagsisisi, ang kanyang pagpili, at ang kanyang pagmamahal. Habang nag-uusap sila, tumunog ang telepono ni Josefina. Si Maria ang nasa kabilang linya. Josefina, sabi ni Maria, ang kanyang boses ay seryoso at walang bahid ng galit. Kailangan nating mag-usap. Ngayon din, may sinabi sa akin si Mama. Nasa panganib tayo. Kailangan kita. Ang salitang kailangan kita ang bumasag sa lahat ng pader sa pagitan nila. Ilang minuto ang lumipas, dumating si Josefina at Enzo sa restaurant. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang 4 na taong pinaghiwa-hiwalay ng nakaraan, si Maria, si Josefina, si Enzo at si Carmen ay nasa iisang silid, nagkakaisa sa isang layunin. Nagkatinginan ang magkapatid. Ang mga sugat ay nariyan pa, ngunit sa harap ng mas malaking banta, ang kanilang ugnayan bilang pamilya ay nanaig. Anong plano? Tanong ni Josefina, ang kanyang boses ay matatag na. Ngumiti si Maria, isang maliit ngunit totoong ngiti. Oras na para ipakita kay Arturo de Villa na hindi kami basta-basta susuko. Oras na para sa kontra-atake. Ang gabi ng pagpili ay nagtapos. Isang bagong umaga ang darating at kasama nito ang huling pagtutuos. Ang umaga ay dumating hindi bilang isang pangako ng bagong pag-asa, kundi bilang isang hudyat ng nalalapit na digmaan. Ang Maria and Josefinas ay nagbukas gaya ng dati, ngunit sa likod ng mga ngiti at pag-aasikaso, isang detalyadong plano ang isinasagawa. Ang hangin ay mabigat sa tensyon, bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang papel sa huling pagtatanghal na ito. Ang pain. Ang unang bahagi ng plano ay painin si Arturo. Kailangan nilang palabasin na wala silang kamalay-malay sa kanyang patibong. Si Maria, suot ang kanyang pinakamatapang na mukha, ang namamahala sa dining area. Si Jose, na may kumpiyansa, ang sumasalubong sa mga bisita. Ang restaurant ay unti-unting napuno, eksakto sa inaasahan ni Arturo. Sa isang sulok nakaupo ang ilang customer na halatang mga reporter na naghihintay lang ng senyas.
Sa kusina si Carmen at Josefina ang magkasama. Habang abala ang lahat sa pagluluto, palihim nilang isinagawa ang kanilang parte, kumuha sila ng sample ng tubig mula sa gripo at maingat itong isinilid sa isang sterile na lalagyan. Ito ang kanilang magiging pangunahing ebidensya. Ang pagbaligtad ng sitwasyon, bandang 1:00 ng tanghali sa kasagsagan ng dami ng tao, pumasok si Ramon ang kanang kamay ni Arturo na may kasamang 2 unipormadong pulis at isang grupo ng media na may daladalang mga kamera. Walang kikilos. Sigaw ni Ramon ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong restaurant. Isinasara namin ang lugar na ito sa utos ng Department of Health. May mga ulat kaming natanggap ng malawakang food poisoning. Ang mga customer ay nagsimulang magpanic. Ang mga kamera ay nagsimulang mag-flash. Ito na ang eksenang pinakahihintay ni Arturo. Mula sa kanyang kotse sa di kalayuan, pinapanood niya ang lahat sa isang live feed sa kanyang tablet, isang ngisi ng tagumpay ang nasa kanyang mga labi. Ngunit hindi takot ang isinagot ni Maria. Sa halip isang kalmadong boses ang kanyang binitiwan. "Mga Ginoo, mga binibini," sabi niya gamit ang mikropono ng maliit na sound system ng restaurant. "Huminahon po tayong lahat, walang food poisoning na nagaganap dito." "Anong ibig mong sabihin?" mayabang na tanong ni Ramon. "May mga biktima na kami." Talagang tanong ni Maria habang naglalakad papunta sa gitna. Dahil ang lahat ng pagkain at inumin na aming isinilbi ngayong araw, tumigil siya saglit ay hindi gumamit ng tubig mula sa aming tangke. Lahat ay mula sa purified water na ipinadeliver namin kaninang madaling araw. Natigilan si Ramon. Ang ngisi sa mukha ni Arturo ay unti-unting naglaho. "At tungkol sa inyong paratang," pagpapatuloy ni Maria, "nagkataon lang na may sarili kaming ebidensya." Sa senyas ni Maria, binuksan ang isang malaking TV screen na naka-install sa dingding. Isang video ang umere, isang malinaw na CCTV footage mula sa likod ng restaurant noong gabi. Kitang-kita rito ang isang lalaki na maingat na umaakyat at may ibinubuhos sa kanilang tangke ng tubig. At ang lalaking iyon ay si Ramon. Namutla si Ramon. Ang mga pulis at media ay napatingin sa kanya. At hindi lang yan, dagdag ni Maria. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Enzo kasama ang kanyang abogado at mga ahente mula sa National Bureau of Investigation, NBI. Arturo de Villa, anunsyo ng lead agent ng NBI habang tinitingnan ang kamera ng media na alam niyang nanonood si Arturo. "Inaaresto ka namin para sa mga kasong tax evasion, bribery at attempted public endangerment." Inilatag ni Enzo sa isang mesa ang folder na puno ng ebidensya. Ang lahat ng panlilinlang ni Arturo ay nabunyag na sa publiko live. Ang huling harapan alam ni Arturo na tapos na siya. Sa halip na tumakas sa tindi ng galit at pagkapahiya, bumaba siya ng kotse at nagmarcha papasok ng restaurant tila isang nasugatang leon na handang manakmal sa huling pagkakataon. Diretso siyang naglakad papunta kay Jose na tahimik na nakatayo sa isang tabi. "Ikaw," dinuro niya si Jose, "dahil sa'yo to. Kung hindi ka na lang sana bumalik." "Isang hamak na kargador, paano mo nagawa sa akin to?" "Hindi ako ang gumawa nito sa'yo, Arturo." Mahinahong sagot ni Jose, ang kanyang boses ay matatag. "Ikaw, ang sarili mong kasakiman ang gumawa nito sa'yo." "Hindi pa tayo tapos," sigaw ni Arturo at akmang susuntukin si Jose. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang kamao, isang tao ang humarang sa pagitan nila. Si Carmen. "Tama na, Arturo." Sigaw ni Carmen, ang kanyang mga mata ay puno ng tapang na ngayon lang nakita ng lahat. "Tapos na ang laro mo. Ako ang saksi. Ako ang nakarinig sa lahat ng plano mo. Hindi ko hahayaang saktan mo pa ang pamilya ko." Ang salitang pamilya ko ay tumama kay Jose at sa kanyang mga anak. Natigilan si Arturo. Ang pagtataksil ng kanyang dating kasabwat ang huling pako sa kanyang kabaong. Sa pagdating ng mga pulis,
para pusasan siya ang kanyang mukha, ay hindi nagpakita ng pagsisisi, kundi ng purong pagkamuhi. Habang dinadala siya palabas ang kanyang mga mata, ay nakapako kay Jose isang huling banta na walang tunog. Nang mawala na si Arturo, isang katahimikan ang bumalot sa restaurant. Ang mga customer media at pulis ay unti-unting umalis. Naiwan ang pamilya sa gitna ng kanilang tagumpay. Nagkatinginan sina Jose at Carmen. Walang salitang kailangan. Sa ginawa ni Carmen, isang maliit na tulay ang naitayo sa malawak na bangin na naghihiwalay sa kanila. Nilapitan ni Maria at Josefina ang kanilang ina. "Salamat, Mama." Sabi ni Josefina ang unang pagkakataon na ginamit niya ang salitang iyon sa loob ng 18 taon. Si Maria, na laging matigas, ay walang sinabi. Ngunit dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Carmen, isang simpleng kilos na nagsasabi ng lahat. Sa wakas, tapos na ang digmaan. Ang imperyo ni Arturo de Villa ay gumuho na. At sa mga abo nito, ang pamilya ni Jose, na minsay pinaghiwa-hiwalay ng sakit at pagtataksil, ay muling nagsisimulang mabuo. Lumipas ang 6 na buwan. Ang iskandalong bumalot kay Arturo de Villa at ang kabayanihan ng pamilya sa likod ng Maria and Josefinas ay naging alamat sa mundo ng negosyo. Ang restaurant, na minsay nasa bingit ng pagbagsak, ay ngayon mas matagumpay pa kaysa dati. Nagbukas sila ng 2 bagong branch at ang kanilang pangalan ay naging simbolo ng katatagan, katapatan at masarap na pagkaing Pilipino. Ngunit ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng kanilang kita, kundi sa kapayapaang unti-unti nilang natatagpuan sa loob ng kanilang pamilya. Isang maaraw na linggo ng umaga, ang pamilya ay nagtipon hindi sa restaurant, kundi sa isang simpleng bahay na may maliit na hardin ang bago nilang tahanan. Malayo sa masikip na barong-barong ng tondo, ngunit sapat lang ang laki para maramdaman pa rin ang init ng kanilang pagsasama. Sa hardin, si Jose ay abala sa pag-aalaga ng mga halaman, isang ngiti ang laging nasa kanyang labi. Sa tabi niya, si Aling Lourdes, na madalas na nilang bisita, ay tumutulong sa pagdidilig. Ang kanilang samahan ay namukadkad mula sa pagiging magkaibigan tungo sa isang malalim at tahimik na pagmamahalan. Walang formal na usapan, ngunit sa kanilang mga tingin at kilos, alam ng lahat na natagpuan na ni Jose ang kapayapaan sa piling ng isang babaeng hindi siya iniwan. Si Carmen naman ay may sarili ng maliit na flower shop, isang negosyong itinayo para sa kanya ng kanyang mga anak. Hindi na siya nakatira kasama nila. Ito ay isang desisyong pinagkasunduan ng lahat. Ang mga sugat, bagamat naghihilom na, ay masyadong malalim para tuluyang kalimutan. Ang pagpapatawad ay naibigay na, ngunit ang pagtitiwala ay kailangan pang pagtrabahuhan. Binisita niya sila tuwing linggo, hindi bilang isang ina na nagbabalik, kundi bilang isang kaibigan na unti-unting muling nagpapakilala. Sa bawat bulaklak na kanyang inaayos, may pag-asa ng bagong simula. Sa loob ng bahay, naghahanda ng pananghalian ang magkapatid. Ang kanilang tawanan ay muling umalingaw-ngaw, wala nang bahid ng hinanakit. "Ate, sigurado ka bang ganyan karami ang bawang sa adobo ni Nene?" Biro ni Josefina. "Siyempre, ito ang secret weapon ko, kaya mas masarap ang adobo ko kaysa sayo man." Ganting biro ni Maria. Dumating si Enzo hindi na bilang isang estranghero, kundi bilang isang kapamilya. Dala-dala niya ang kanyang paboritong dessert. Ang relasyon nila ni Josefina ay naging mas matatag, sinubok ng apoy at napatunayang totoo. Tinanggap na siya ni Jose at Maria, nakikita sa kanya ang kabaligtaran ng kanyang ama. Si Enzo ang namamahala ngayon sa natitirang negosyo ng mga De Villa, nililinis ang pangalan ng kanilang pamilya sa pamamagitan ng matapat na pamamalakad. Habang sila'y kumakain sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga sa kanilang hardin, ang usapan ay napunta sa isang lumang pangarap. "Naaalala niyo pa ba?" sabi ni Jose.
noong pangarap ninyong maging doktor? Nagkatinginan sina Maria at Josefina at sabay na ngumiti. Opo, Tay, sagot ni Josefina. Pero alam niyo po, noong nagtatrabaho ako sa kusina, doon ko nalaman na may iba't ibang paraan pala ng pagpapagaling. Tama si Josefina, dugtong ni Maria. Hindi man tayo nagpapagaling ng sakit sa ospital, pero sa bawat mainit na sabaw na inihahain natin sa isang taong pagod, sa bawat masarap na kanin na nagpapasaya sa isang pamilya, sa tingin ko, nagpapagaling din tayo ng kaluluwa. At masaya na po ako doon. Tumingin si Jose sa kanyang mga anak. Ang kanilang mga pangarap ay nagbago, ngunit sila'y lumago. Natagpuan nila ang kanilang tunay na bokasyon, hindi sa isang sterile na operating room, kundi sa isang maingay, mainit at masayang kusina. Pagkatapos ng pananghalian habang nagkakape, tahimik na lumapit si Maria sa kanyang ama. Tay, may sasabihin po ako, sabi niya may bahid ng hiya. May nanliligaw po sa akin, yung supplier natin ng bigas. Isang malapad na ngiti ang sumilay sa labi ni Jose. Talaga anak, mabait ba siya? Opo, Tay. At higit sa lahat matapat po siya. Sa isang tabi pinapanood ni Carmen ang lahat, isang maliit na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Hindi siya parte ng pinakaloob ng bilog, ngunit sapat na sa kanya ang makita mula sa gilid, ang pamilyang minsan niyang sinira ay buo na muli at masaya. Ang hapon ay dumaan na puno ng kwentuhan at halakhak. Ang kwento nila ay hindi perpekto. May mga peklat na mananatili magpakailanman. Ngunit natutunan nila na ang pamilya ay hindi tungkol sa kawalan ng pagkakamali kundi tungkol sa pagpapatawad. Hindi tungkol sa pag-iwas sa sakit, kundi sa paghilom ng magkakasama. Mula sa isang kariton sa Tondo hanggang sa isang umuunlad na negosyo, ang kanilang paglalakbay ay nagtapos na. O marahil ito ay hindi isang pagtatapos, kundi isang bagong simula, isang simula na mas matamis, mas matatag at niluto ng may pagmamahal. Ang tagumpay ay may dalang katahimikan, ngunit ang katahimikan ay madalas na isang manipis na kumot na nagtatago sa mga bagong panganib. 6 na buwan pagkatapos ng pagbagsak ni Arturo de Villa, ang Maria and Josefinas ay naging higit pa sa isang restaurant. Ito'y isang simbolo. Ngunit sa mundo ng negosyo, ang simbolo ay isa ring target. Isang umaga, isang itim na van ang huminto sa tapat ng restaurant. Bumaba ang 2 lalaking naka-Amerikana, may dalang mga leather briefcase at isang aura ng kapangyarihan na hindi nababagay sa simpleng init ng kanilang kainan. Nagpakilala sila bilang mga kinatawan ng Horizon Capital, isang international investment group. Umupo sila kasama si Maria sa isang pribadong silid. Ang kanilang alok ay direkta at nakakagulat. Miss Maria, sabi ng mas matandang kinatawan, nais naming bilhin ang buong prangkisa ng Maria and Josefinas. Ang pangalan ng mga recipe ang lahat. At handa kaming magbayad ng halagang 10 beses na mas malaki kaysa sa kasalukuyang market value nito. Ang mga numero na inilatag nila sa mesa ay sapat na para masiguro ang kinabukasan ng kanilang pamilya habang buhay. Ngunit si Maria na pinanday na ng karanasan ay hindi nasilaw. Naramdaman niya ang lamig sa likod ng kanilang mga ngiti. Salamat po sa alok, mahinahon niyang sagot. Pero ang restaurant na ito ay hindi lang negosyo para sa amin. Buhay po ito ng pamilya namin. Hindi po ito for sale. Sa kabila ng pagtanggi, hindi nagpakita ng pagkadismaya ang mga lalaki. Ngumiti lamang sila. Pag-isipan ninyong mabuti, Miss Maria. Ang alok na ito ay hindi mananatili magpakailanman. Pag-alis nila, isang hindi maipaliwanag na kaba ang naiwan kay Maria. Ang pakiramdam ay pamilyar, ang parehong pakiramdam bago bumagsak ang bagyo noon. Samantala si Enzo ay nakatanggap ng isang tawag mula sa isang numerong hindi rehistrado. Isang boses na pamilyar ngunit matagal na niyang hindi naririnig ang nagsalita. Enzo, pinsan, si Gregorio ito.
Si Gregorio de Villa, ang nakababatang pinsan ni Enzo na kilala sa kanyang talino ambisyon at sa pagiging mastuso kaysa kay Arturo. Gregorio, malamig na sagot ni Enzo. Anong kailangan mo? Simple lang, Enzo. Nais kong tumulong, sabi ni Gregorio sa isang tono na puno ng huwad na pagmamalasakit. Nandito ako para linisin ang gulo na iniwan ni Tio Arturo at ibalik ang dangal ng apelyido natin. Pero hindi ko magagawa yan kung ang isa sa atin ay nakikipagmabutihan pa rin sa mga taong sumira sa kanya. Wala silang sinira, matigas na sabi ni Enzo. Si Dad ang sumira sa sarili niya. Hindi yan ang nakikita ng mundo, Enzo. Ang nakikita nila ay isang De Villa na tinalikuran ng sariling dugo para sa isang pamilya ng mga kusinero. May panunuya sa huling salita. Mag-isip ka, ang pakikipag-alyansa mo sa kanila ay wawasak sa iyo. Bumalik ka sa atin. Sama-sama nating itayo muli ang ating pangalan. Hindi salamat, madiing sagot ni Enzo at ibinaba ang telepono. Ngunit ang mga salita ni Gregorio ay tumatak sa kanyang isipan, isang lason na nagsimulang kumalat. Ang mga sumunod na araw ay nagdala ng maliliit ngunit sunod-sunod na problema. Ang kanilang pinagkakatiwalaang supplier ng mga dekalidad na lamang dagat ay biglang nag-pull out. Ang dahilan ang asawa raw nito ay malubha ang sakit at kailangan nilang magsara. Ngunit nang mag-imbestiga si Maria, nalaman niyang lumipat lang pala ito sa isang bagong korporasyon. Pagkatapos isang artikulo ang lumabas sa isang hindi kilalang blog. Walang pangalan ng may akda. Ang pamagat, ang pamilyang Midas lahat ng hawakan nagiging ginto o dugo. Hindi nito direktang pinangalanan sina Jose, ngunit malinaw na sila ang tinutukoy. Binanggit nito ang milagrosong pag-angat nila mula sa kahirapan at ang kakaibang relasyon ng bunsong anak sa tagapagmana ng isang kriminal na pamilya. Ipinahiwatig nito na may madilim na sikreto sa likod ng kanilang tagumpay. Ang mga insidenteng ito ay nagdulot ng tensyon sa hapagkainan ng pamilya. Hindi ito nagkataon lang, sabi ni Maria habang ipinapakita ang artikulo sa kanyang pamilya. May gumagalaw laban sa atin. At nagsimula lang ang lahat ng ito pagkatapos tanggihan ko ang alok ng Horizon Capital. Sino naman ang gagawa nito? Tanong ni Jose. Napatingin si Maria kay Enzo. Hindi niya ito sinadya, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Enzo, may alam ka ba dito tungkol sa Horizon Capital? Umiling si Enzo. Wala. Pero nag-aalangan siyang sabihin ang tungkol sa tawag ni Gregorio. Ayaw niyang magdulot ng karagdagang pag-aalala. Ngunit nakita ni Josefina ang pag-aalinlangan sa mukha ng kanyang kasintahan. Enzo, may problema ba? Pinsan ko. Sa wakas ay pag-amin ni Enzo. Si Gregorio. Tumawag siya sa akin. Gusto niyang ibalik ang dangal ng aming pamilya. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa silid. At ano ang sinabi mo? Tanong ni Maria, ang kanyang boses ay may diin. Sinabi kong hindi ako interesado. Depensa ni Enzo. Josefina, alam mo namang kayo ang pamilya ko. Naniniwala ako sa'yo. Mabilis na sabi ni Josefina, hinawakan ang kamay ni Enzo. Ngunit si Maria ay tumayo hindi kumbinsido. Lumapit siya sa bintana. Josefina, mahal kita pero hindi tayo pwedeng maging bulag. Paano natin malalaman na hindi ito isa na namang plano ng pamilya de Villa, na hindi si Enzo ang pain para malaman ang kahinaan natin? Ate, nasaktang sigaw ni Josefina. Hindi ganyang klase ng tao si Enzo. Ganyan din ang sinabi mo noon. Balik ni Maria ang dati nilang sugat ay biglang kumirot muli. Tama na. Awat ni Jose, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Hindi tayo mag-aaway-away. Iyan mismo ang gusto nilang mangyari. Tumingin siya kay Maria, pagkatapos ay kay Josefina at Enzo. Magkakasama tayo dito. Ngunit habang nagsasalita siya,
Napansin niya ang isang detalye sa calling card na iniwan ng Horizon Capital. Nakita niya ang isang maliit na logo, sa ilalim isang logo ng isang law firm. Ang parehong law firm na ginamit ni Arturo de Villa sa loob ng 20 taon. Hindi ito alok sa negosyo. Bulong ni Jose sa sarili habang ang piraso ng katotohanan ay nabubuo sa kanyang isipan. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan. Ang mga anino ng apelyidong de Villa ay muling bumabalot sa kanila, mas madilim at mas mapanlinlang kaysa dati. Kung si Arturo de Villa ay isang bagyo na direktang sumasalanta, si Gregorio naman ay isang lason na dahan-dahang kumakalat sa ugat. Alam niyang ang pundasyon ng pamilya ni Jose ay hindi ang kanilang pera o kasikatan, kundi ang kanilang pagtitiwala sa isa't isa. At iyon mismo ang kanyang wawasakin. Nahanap niya ang perpektong sandata sa katauhan ni manunulat ng bayan, isang kilalang gossip blogger na kayang gumawa ng kwento mula sa kahit anong piraso ng impormasyon, totoo man o hindi. Ilang araw pagkatapos ng kanilang pag-uusap, isang bagong artikulo ang lumabas at sa pagkakataong ito may mga pangalan at litrato na. Ang pamagat, ang pagbabalik ng alibughang ina, pagsisisi o pagsasamantala. Ang artikulo ay isang detalyado at malisyosong salaysay ng buhay ni Carmen. Inilarawan nito ang kanyang pag-iwan sa kanyang mag-aama sa gitna ng kahirapan. May mga source na nagsasabing namuhay siya ng marangya sa piling ng iba't ibang mayayamang lalaki, kasama na di umano si Arturo de Villa. At ang pinakamasakit na bahagi, ipinahiwatig ng artikulo na ang kanyang biglaang pagbabalik ay hindi dahil sa pagsisisi, kundi isang kalkuladong hakbang para makakuha ng parte sa yaman na pinaghirapan ng mga anak na minsan niyang tinalikuran. Sumabog ang kwento online. Ang mga komento ay brutal. Ang imahe ng Maria and Josefinas bilang isang wholesome family-run na negosyo ay biglang nabahira ng dumi. Sa restaurant, naririnig ni na Maria at Josefina ang mga bulungan ng mga customer. Ang dating mga ngiti ng paghanga ay napalitan ng mga mapanghusgang tingin. Ang pinaka-naapektuhan ay si Carmen. Isang araw habang nag-aayos siya ng bulaklak sa kanyang